Si Inday Sara Duterte, umamin na siya mismo na sangkaterba yung kanyang security, yung police details. Ako, grabe ha. Sa PNP pa lang ka-coffee, 75 na agad. Ayun naman pala. Kaya pala lumalaki yung gastos ng opisina ni Inday Sara Duterte dahil napakaraming pinapasahod. Hindi ko alam kung kinakarga sa PNP yan, pero syempre may mga allowances din yan na ibinibigay ang kanilang opisina o sa budget man, galing din sa sahod ng ano yan eh. Kung kahit galing pa nagmumula yan sa budget ng PNP o budget ng OVP, still ka-coffee. Pera pa rin po ng taong bayan yan. Umamin si Inday Sara Duterte ka-coffee na 75 mula lang sa PNP ha, na pinulaot na yan ka-coffee. Grabe ha, isang tao ka lang ha, isang tao ka lang. Tapos PNP, yes, Vice President ka, pangalawa ka sa pinakamataas sa posisyon. Pero ganyan ba karami yung security ni Leni Robredo? Ganyan ba karami yung security ni Binay noon, ni Noli de Castro, ni Gloria, mga past Vice President natin? Isang katerba ha, mula po lang yan sa PNP. Hindi pa po kasama yung sa PSG dyan. Yung yan kasi yung primary ka-coffee, ang nagpuprotekta sa Vice Presidente at sa Presidente ay ang PSG talaga. Ang PNP, support lang yan, augmentation lang yan. Ibig sabihin, itong 75 na ito, support lang yan. Hindi pa sila yung primary. Take note ha, hindi pa sila yung primary. O baka 100 pa sa primary. Kasi itong 75, augmentation lang yan. Mula lang yan sa PNP. At ngayon, tinanggal na ng PNP yan. Grabe naman pala talaga si Inday. Oo. Noon, hindi pa natin ito napapansin eh. Itong ganitong mga kalakaran ni Inday Sara Duterte. Pero grabe. Kaya totoo yung mga aligasyon eh. Na tumaas, yes, tumaas yung budget ng DepEd. Pero Office of the Secretary lang. Yung ibang department, hindi naman umangat. Umangat man, bahagya lang. Pero yung Office of the Secretary, ang laki ng inangat. Grabe. Talaga, oh. Hindi mo masip mura ito. Oh. Kinonfirm niya mismo. Inamin niya na yung mula sa PNP pa lang to, ha, again, augmentation lang ito, 75. Mula lang yan sa PNP, 75 na agad. Ano pa yung primary mula sa AFP? Ito, naglabas siya ng statement nung tinanggal na sa kanya itong augmentation lang. Augmentation lang naman yan eh, support lang naman yan eh. Nagkaroon po ng official statement on the notice of relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group. I confirm that on 22 July 2024, kahapon po yan, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police or PNP, relieving all of the 75 PNP Police and Security Group personnel that were previously assigned for my protection. Ganyan ba ka-VIP? Tinalo pa talaga si Donald Trump dito. Tinalo pa si Donald Trump. 75 augmentation lang oh. I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the Vice President. Yun naman pala eh. Bakit 2 taon pa? Di ba? Hindi mo man lang na-realize yan na sobra-sobra yung tao mo. Kailangan mong ibalik na sa leadership ng PNP kasi sobra-sobra na. O, tinan mo. Yun naman pala eh. Hindi ma-affect yung trabaho niya without the 75 PNP personnel. Hindi nagpag-enjoy pa pala ng 2 years yan. Grabe, sobrang pagmamahal na ginawa ni PBBM dito kay Inday Sara Duterte. Binigay lahat. Sa totoo lang, tapos yan ang ipapapalit. Yan ang isusukli ng kanyang pamilya. Binigyan pa rin shopper, di ba? Ipapagamit sa kanya para maging komportable siya dahil umuwi siya sa Davao. Panik-panaog siya para makakauwi siya sa pamilya niya. Binigay lahat yan sa kanya. Tapos yun lang ang isusukli. Grabe na talaga ito ka-coffee. Sobra na talaga. Tapos magiging presidente. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating trabaho upang makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib o underserved communities sa ating bansa. I do hope, however, that with the latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Oh, thank you daw. Hindi na syukran. Hindi na gumamit ng syukran si Inday Sara Duterte sa statement niya ka-coffee ngayong araw po ng Miyerkules. Grabe ha, grabe, sobrang grabe. Ang tindi, wala nang mas titindi dito kay Inday Sara Duterte ka-coffee. Security pa lang, sobrang dami. Nako, grabe talaga itong ka-coffee. Nagsalita po ang PNP, nagpaliwanag ang PNP bakit nila pinupull out yung napakaraming security details na yan kay Inday Sara Duterte. Ito, may statement sila dyan. Si Marbil, matapang din ito si Marbil eh. Straight din ito si Marbil eh.
Ayan, nasa headline po ng Manila Bulletin. Why Marbil ordered the recall of VP Sara's police security? Siyempre, yung mga DDS, iisipin, aping-api naman si Inday Sara Duterte. Vice Presidente siya, tinanggalan siya ng security detail. Baka nakakalimutan yung augmentation lang yan, support lang yan. Yung inalis sa kanya, yung primary niya from the PSG, nandiyan pa rin po yan. The Philippine National Police denied on Tuesday, July 23, of abruptly pulling out the police security escorts assigned to Vice President Sara Duterte, saying proper communication was done to explain why the cops need to be reassigned to other duties. O, syempre, papakalat ng DDS, bakit bigla-bigla naman tinanggalan nyo ng security detail si Inday Sara Duterte? Hindi totoo yan. Hindi siya tinanggalan ng security details. Tinanggal lang po yung sobra-sobra, yung mga excessive security details siya kasi augmentation lang naman yan. Siguro maintindihan mo pa noon dahil ano siya Defense Secretary siya, dalawa yung function niya. Ngayon, wala na naman, DLC na rin yan. Sabi ni PNP Chief General Marbil, said that police through the Police Security Protection Group made coordination with the Chief of Staff of the Office of the Vice President in connection with the reassignment of policemen who were earlier deployed to secure Duterte. In pulling out the police escorts of Duterte, Marbil cited major reasons why. Ito po yung mga dahilan na isa-isa po ni Marbil. Bakit nila inaalis itong mga security details na ito na augmentation kay Inday? First, he said that the PNP is experiencing a lack of personnel to replace cops on the ground whom he said are doing duties beyond their supposed working hours. Exactly. Natatandaan ninyo ng isang araw, di ba, sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, yung mga pickpockets dyan sa mga MRT stations, ilagay mo yan dyan, yung 75, distribute mo yan, lagyan mo ng tagdadalawa, marami ka pang magawa, di ba? Hindi yung nandiyan lang kay Inday Sara Duterte lahat yan, napakarami naman yan. I-distribute yan sa mga kalsada, di ba? Mag-checkpoint para maiwasan yung mga krimen, hindi yung nasa isang tao lang. Imagine isang tao para sa augmentation 75. Matindi pala talaga ito. So, isang dahilan po, kailangan i-recall dahil kulang na po yung bilang ng pulisya. At para hindi lang natutulog yan doon kay Inday Sara Duterte, lalo na nagsona, di ba? Straight duties yung mga yan. Siyempre, hindi naman pwedeng tuloy-tuloy yan. Kailangan din magpahinga ng mga pulis. So, asan yung papalit? Hindi yung na-pull out dyan kay Sara, yan, magamit din kahit paano. Second, Marbil said it is the Presidential Security Group or PSG, composed mainly by members of the Armed Forces of the Philippines who are in charge of the security of both the President and the Vice President. Malinaw naman yan. Ang magpoprotekta sa Presidente at sa Vice Presidente ay ang PSG. Ang PNP po ay augmentation lang po sa duties ng PSG. Yan po yung primary reasons kung bakit inalis po yan dyan kay Inday Sara Duterte. Pero syempre, yung mga DDS, yung mga beater, gagawa nila ng issue yan. Kailangan magmukhang masama si Marcos. Yan ang kanilang kalakaran dyan. The security of the Vice President is under the PSG, not under the PSPG o PNP anymore. We are just complementing them, sabi ni Marbil. How many? Marbil would not say how many policemen were pulled out of security duties for the Vice President, but said the figure was not that high. In a statement issued by Vice President, she confirmed the order issued by Marbil and said the order was the relief of 75 personnel from her office. Siya na mismo ang umamin. Si Inday Sara Duterte na mismo ang umamin na 75 ang inalis na sa kanya bilang magbigay ng protection. Grabe naman si Inday talaga. Grabe talaga, superstar. Tinalo pa si Taylor Swift niyan sa dami ng security. Tinalo si Donald Trump, tinalo si, hindi naman siguro si Biden. Si Biden, marami din security. Pero di ba, again, Vice Presidente, yes, mataas na tao ka, Vice Presidente ka, pero hindi pa ba sapat yung hindi pa ba sapat yung 50? Sa AFP pa lang, yes, sasabihin niyo may shifting yan. Again, kahit mag-shifting pa yan, 4 na shift pa yan. Usually 3 shift lang naman yan. Kahit 4 na shift pa yan, sobra pa rin ito ka-coffee. 100 plus na security para sa isang tao. Sobra-sobra naman yun ka-coffee. Kasi, again, supplement lang ito augmentation lang 75 na yan. Ano pa yung primary? Wala lang tayong exact figures kung gaano karami yung nagsisecure sa kanya. Diyan sa PSG. Sobra-sobra naman pala talaga ito ka-coffee. Arnold Hernandez, tama lang yan sa kanya. Sabi niya, siya kasi designated survivor siya. Yung problema, hindi nag-work yung pagiging designated survivor niya. Patel Hassan, Lip Lapinig,
Siguro yung IQ mo compare kay PBBM ay wala sa kalahati kung makabangag ka. Sabi ni Patel, ikaw naman Patel, pinatulan mo rin. Pero minsan kasi, di ba, mapupuno ka rin, kailangan mo rin patulan itong mga tao na ito eh. Gardo, makapinlak, wag na niya pasikatin ang bangag. Mga idolo nyo ang tutulong bangag kasi di nyo na mauulit paninira mo. Yan nyo kay Lenny na lutang. Sino ba ang itsurang lutang? Si Digong. Oo nga eh. Grabe ginawa nyo kay Lenny Robredo. Ayan o, karma na sa inyo. Oh. Si Sara Duterte ang sumasalo din ngayon. Kakaiba din itong si Inday Sara Duterte. O, di ba? So na, hindi umattend. At hindi rin daw siya manunood. Anong gusto mong mangyari? Ano yung pa-victim? Aba, ba't hindi talaga? Oo. Chris Juneda, kaya pala nagsabi na niya na designated survivor kasi dami bantay sa kanya. Ayun, oo. Hindi ba ka nag-enjoy siya na napapalibutan siya ng mga security? Baka ganyan yan eh. Napahiya si aling designated survivor, sabi ni Ma'am Strelia Diyos. Kay Ruel Manuel, correct yan. Ang trabaho nila para siraan ang mga Marcos at itatak sa inyo na masama ang Marcos. Basta kami solid Marcos since birth. Hanggang matigok kami, sabi ni Ruel Manuel. O sila, bahala sila. Panindigan nila kung ano yung problema. Yung mga DDS, mga nakikinig din sa atin ngayon, isip-isipin nyo rin. Baka ginagamit din kayo ng mga DDS, no? Pamboto lang ang tagapalakpak nila. Kaya tingnan ninyo, Ka-Coffee, kung anong ginagawa ng mga DDS, ginagawa nila Digong. Diyan lang sa video na yan eh. To that extent, gagawa ka ng peking video para sirain ang gobyerno, para sirain ang administrasyon, di ba? Pathetic, sobrang pathetic. Nakakaawa talaga. Sabi pa ni Sandro Marcos, pathetic talaga. Kaawa-awa ito, nakakahabag itong ginagawa ng mga taong ito. Sabi ni Solet Malonzo, kaya marami security para di magtagumpay. Gustong gumurgur sa kanya. Wala naman kasi. Sila lang naman nag-a-assume yan. La US na yan si Miss No Comment, tatakot na umaten sa SONA kasi baka matanong naman siya. Ayan, mag-itok-itok naman, sabi ni Casey Agustin. Yung mga on-the-spot questions, diba? Naku, hirap siya dyan eh. Yung mga impromptu, yung mga tanungan, mga chance interviews, kailangan kasi may scriptwriter, sasagot eh. Designated siya, di na siya mag-survive Inday, sabi ni Reynaldo Cesar. VP Ruiz, enjoy siya sa mga lalaki na kapaligid sa kanya. Mukhang adik sa lalaki din ito. Gaya ng mga budding supporters niya like Roque, Glenda at Sasot, sabi ni VP Ruiz. Dati alam. Roslyn D.A. Good evening, Ka-Coffee. Yan, magandang gabi po sa inyo, Ka-Coffee. Sabi ni Lorelei de Senner, wala nang hiya ang mga Duterte Haklan, makapal na ang mukha nila. Ayun, ang nangyari dyan, Ka-Coffee. Sabi ni V. Soriano, out of 433 security ni Sara, meron pong maraming natira. Kahit 73 ang nabawas, kakahiya naman sa kanya. Biruin mo ha, I'm not sure of the 433 na numbers. No? Pero kung ganyan karami, I think hindi imposibleng ganyan karami. More or less ganyan karami. Biruin mo ha. Isang tao lang ha. Isang tao lang, ganyan karami ang security. Yes, may security yan sa mga anak, sa asawa, meron din yan. Pero sobra-sobra pa rin yan, Ka-Coffee. Napakarami pa rin yung security na yan. 433 lahat ng bodyguards ni Sara. Naka-shifting naman yan. Sige, sabihin natin 3 shift yan. Sa isang shift, 100 katao. Sige, conservative computation na yan. Kung 3 shift yan, 100 katao. Sige, sabihin niyo iba admin. O sige, 10 admin sa isang shift. 90. Ano yun? Sobrang dami. Pinapakain mo lahat yan. Kaya laki ng gastos ng ng opisina niya para dyan lang Siyempre, pag Pasko, may mga bonuses pa yan. Kung ano, nako, grabe talaga ang ginawa ni Inday. Actually, kinonsinti naman kasi yan. Kinonsinti yan. Pinagbigyan. Kasi busy presidente. Pero yan pa rin ang isusukli. Di ba, pinagbigyan ka na. Ganyan pa rin ang gagawin mo. Medyo, sobra-sobra na yan. Sabi ni Jojo de Guzman, authentic yung video, sabi ni Tropang Tagalog. Siya lang siguro ang nakakaalam yan na authentic. No? Mas marunong pa siya sa NBA. Edith Domino, Ka-Coffee, di mo ba nababasa ang comment ko? Ayan, nabasa natin, Ma'am Edith, no? Pero hindi lahat. Yung mga nakikinig sa atin, Ka-Coffee, make sure na nasa live chat po kayo, ha? Kasi minsan, may mga hindi ako nababasa kasi nandoon sa comment, di ba? Kung nasa YouTube kayo, may comment, di ba? Pag siya kayo nag-comment sa comment, hindi ko nababasa yan, di ba? Kasi dapat doon sa live chat. Ibig sabihin, habang live tayo, nababasa ko po simultaneously yung inyong mga messages. Dapat sa live chat po yan, no? Ramil Retritar Walizo, nakikinig po sa Facebook kay Estrella Rabago Rili at kay Susan Manuel. Shoutout po sa inyo.
nandiyan dyan po sa Facebook. Yung mga nasa Facebook, ka-coffee, baka di pa po kayo nakapollow, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow. At ilike lang po yung video na yan sa ating attendance check. Like lang po ng video na to. Kung nasa YouTube naman po kayo, pasuyo na lang ka-coffee ha. Please, i-click nyo lang po ang subscribe. Yan, nandiyan dyan po sa baba. Click nyo lang po yung subscribe. At yan, nasaan po kayo ngayon? Kumusta po kayo? I-comment dyan sa ating comment section no, para nababasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Sige, kuha na po kayo ng inyong kape at tayo mag-move on na ka-coffee sa ating next topic.